Alright, so nandito na tayo sa sample problem number 2. Pero this time, this is not a fixed point, no? So sample problem number ito using the what we called the Newton-Raphson or Newton's method. Okay? Alright. So binigyan tayo class here ng ating equation. Actually, ito lang din yung sample problem number 2 ng fixed point iterative method, no? Pero this time, binigyan sa atin, meron daw tayong, ano to class? Inintal, ano to class? Mali ito, no? Initial guess. So, all this time pala class. So, mali pala yung ayun, dito naman class din mo, initial. So, this should be initial, ano? Alright. So, paano siya na class? Correct natin. Initial. Aray ko. Kasi gano'n na lang natin yung class. Dikit na lang natin. Anyway, sige. Okay, so hanapin natin yung value ng x. So, dito naman class, ganun pa din, ano? Same pa din ang approach natin. Kung kanina sa fixed point, isa lang din yung root dito. Ganun lang din to kasi wala naman nagbago sa equation. Same pa din, ano? Na wala naman tayong exponent na a degree ay higher than 1. So, basically, 1 degree. First degree equation lang ito, class. Kaya isa lang din yung root na mahahanap natin dito. Kaso, anong unang step natin? Kunin daw natin yung first derivative of our equation. So, basically, ang first derivative ng cosine x minus x raised to e raised to x, x times e raised to x is equal to 0. So, basically, hanapin natin yung kanyang corresponding first derivative. So, class, pansinin mo ito. So, ano ba ang derivative ng cosine? Ano ba ang derivative of a trigonometric function? Okay, so recall lang natin ng konti, ano? So, baka medyo nalimutan na. Okay, so ito class yung gamitin natin dyan, ano? Okay. So, sabi dito, class, so, ang gagamitin daw natin dito ang initial guess ay 0 lang din, class, ano? Okay. So, sabi dito, class, yung derivative daw ng sine ay cosine. The derivative of cosine is negative sine. The derivative of tan is secant squared. No? The derivative of cotangent, concern lang naman tayo here sa derivative of, usual derivative lang. Ito lang class, no? Yung sine, cosine, and tangent. And other, that ay lang naman, derivable naman siya. Pero I want you to observe here, ang derivative ng cosine ay negative sine. So basically, ay napala class, ang derivative of sine ay so f of x is equal to, ang derivative of cosine ay we have negative sine x. Kaso, ano ang derivative na to? Diba class, using the product rule lang yan, diba class? Recall lang natin using product rule. Paano ngayon yung product rule dyan? Diba class, hindi natin directly pwedeng kunin kasi nga, meron tayong dalawang term, product yung kanilang relationship. So, kailangan, ang gagawin natin is the product rule. Okay? So, yung kanilang ginamit natin, yung ganito, yung 3x squared. So, correct ko lang, So, di ba magiging ganito yan? 2, 3. Di ba ganun yan, class? And then, x. Tapos ito, minus 1, magiging 1. So, itong tawag dito, class, ay power rule, hindi siya product rule. So, iba pala, class, yung power rule sa product rule. Okay? So, magkaiba naman talaga siya. Okay? So, kaso, ano ang magiging derivative ng x raised to, x times e raised to x. So, di ba, class, consider natin ito, we want to differentiate. Pwede, class, siguro, i-isolate muna natin ito. So, para makuha natin. Isa-isahin natin kasi review na lang dito sa calculus, So, di ba, class, ang gusto mong kunin is the derivative of x is to e, mali, sumobra. So, kukunin mo yung derivative ng x
times e raised to x. Di ba class, ito ay magkaibang term. O pwede mong sabihin, o ilabas mo muna class itong negative. So ilabas mo muna siya dito. No, pwede mo na muna siyang gawing positive, O basically, ilabas mo muna siya. Di ba class, ganito yan, O kukunin mo yung derivative ng x is to e x. Okay, so nilabas muna natin yung yung sign para hindi kayo malito, baka kasi malito kayo, Okay? So tingnan muna natin siya as this one, x times e raised to x. Okay? So sabi natin using the product rule, 'di ba class si u tsaka si v? 'Di ba class, o recall natin, sabi natin, 'di ba class si u? O pwede nating sabihin ito si u, 'di ba class? Tas ito si b. Tama? Naaalala 'yon? So basically si u natin is equal to 2x. Kasi class, huwag muna natin ilagay ito, Mamaya na natin siya i-distribute para hindi kayo malito. And then si b ay equal sa e raised to x. Di ba class, using the product rule, ano bang sabi sa product rule? Sabi sa product rule class, yung derivative ng uv mo, which is ito yan class, di ba? Yung uv natin is simply ito din yan, si negative x e raised to x, which is sabi nga natin ito, nilipat muna natin siya para hindi tayo maguluhan. Okay? So, yung derivative daw ng product natin of a term, of a given term, yung derivative daw niya, class derivative to yan, so ganyan, is equal to, di ba class, yan ay yung derivative ng u times yung v plus, tama ba class, yung u and then the derivative ng v. Tama ba class? cu dv plus v du. Di ba? Parang yan, nakalimutan ko na class Pero sabi nga natin, yung derivative ng u times b and then the u times the derivative ng b. Tama class? Nakita nyo yung pattern. O ganun lang yung class kapag ka-multiplication. Yung product rule. Okay, so paano natin kukunin? O, di ba class? Ganito yan. Di ba? O, anong derivative ng u? Ayun, o, anong derivative ng u? We have, derivative ng x. Ano yun, class? O, di ba yun ay 1 lang din? Di ba, class? Is equal to, o, anong v? O, di copy lang natin yung e. Kasi, hindi naman sa atin pinapa-derivative yung ex, di ba? So, wala naman siyang ganun, di ba? So, basically, copy lang natin yung x plus, o, ano yung u? Di ba yung u natin ay x lang din? And then, ano daw yung derivative ng v? Class, di ba ito yung v natin? Class, ano bang derivative niyan? Class, ito, ewan ko kung na-encounter niya na. Ang derivative ng e raised to x ay e raised to x lang din. Hindi na babago yung class, Forever yan. Hindi na babago yan kahit ilang derivative dyan, class. Lagi, kahit i-derivative mo man yan ng 1,000,000, lagi yung class. E raised to x pa din yan, Hindi yan nababago, class. Kahit ilang beses mo siya i-derivative. Okay? So, lagi yung class, Okay, so pwede natin i-simplify pala na yung ating equation will become what? Will become, eto class actually, Okay? So, will become e, kasi class, ayun na, x plus x e raised to x. Alright, kaso class, anong problema? Di ba sabi mo nga, in-isolate mo yung negative sign. So, basically, i-distribute mo lang uli yung negative sign. Kaya, ang mangyayari ngayon, class, yung ating derivative, o class, equal lang din ito sa Ayan lang din yan, So, ay magiging, dinistribute mo doon, di ba? Dinistribute mo doon. So, basically, negative ex minus negative x e raised to x. Tama, class. So, ayun na yung derivative ng, ito na yung derivative niyan, class. So, basically, if we rewrite yung f of x natin, f prime of x is equal to, di ba yun ay negative sin x, tama, class? Minus, pagpalitin ko na siya, pagpalit ko lang, x e x minus
e raised to x. Tama ba, class? O, yun na yung class yung derivative niya. No? And then, the process is still the same, class. No? Wherein, we just need to find. For our first iteration, di ba, class, ang mabubuo natin dito, class, is ganito pala. Mamaya na natin siya kunin yung first iteration. Di ba, ang equation natin will become, di ba, magiging ganito yan, class? Yung x sub n natin ay equal to x0 minus x sub 0. O, ano yung original equation natin? We have cosine x sub 0. Tama ba, class? Then minus x sub 0 raised to e, ay times e raised to x sub 0. All over, ganun pa din, ano? Yung nakuha natin. Negative sine x sub 0 minus x sub 0 e raised to x sub 0 minus e raised to x sub 0. Ayun, ano, wag naman ito ng class. Okay, so gawin na natin for the first iteration. Okay, so for our first iteration, ganun pa din, ano, yung x natin ay equal sa 0. Tama ba, class? Kasi yun yung in-assume natin na initial value natin. Minus cosine 0 minus 0 e raised to 0 all over negative sine 0 minus 0 times e raised to 0 minus e raised to 0 is just equal to 1 lang yan, class, no? By calculation. 1 lang din yan. Okay? So, yun, class. Actually, nakuha na natin. Then, x sub 0. And then, sa second iteration natin, actually, class, kung titingnan natin, ano ba yun? Ayan. So, x sub 1 na nga siya. Tama. Okay. So, next. Ito, class, yung 1 na nakuha natin, yun yung isa-substitute natin. Kasi yung x sub 2 natin is equal to x sub 1 minus cosine x sub 1 minus x sub 1 raised to, times e raised to x sub 1 all over, ganun lang, class, ano, negative sine x sub 1 minus 0, minus x sub 1 then times e raised to x sub 1 minus e raised to x sub 1. Ang daming mga x, no? Anyway, so is equal to, ano yung nakuha nating x sub 1? Ayun, no? Yung 1. So, 1 minus cosine 1 minus, class, take note lang, ano? Take note lang. Take note nyo lang, class. Use radian mode. Okay? Yung tinuro ko kanina sa previous natin. Okay? Minus 1 times e raised to 1, tama ba, class? All over negative sine 1 minus 1. E raised to 1 minus e raised to 1. So, by calculation, ang makukuha nating x sub 2 ay ilan? We have 0.653. Okay? So, actually, wala na tayong papel. So, siguro ito, ibaba ko lang doon, and then ilipat natin yung x sub 1 here. X sub 1 natin ay equal to 1. Okay? So, ito, burahin ko na ito. And then, doon tayo ano sunod? Third iteration. Okay? For our third iteration, pwede ba, class? Direct substitution na natin. So, ganun pa rin yung process, ano? Para makuha natin si x sub 3 is equal to x sub 2 naman, ano? So, ilan x sub 2? 0.653. Tama ba? Minus cosine 0.653 minus, actually, kakapusin ito. So, asub natin doon. minus 0.653 times e raised to 0.653. Okay? Now, class, dito lang siya naka-minus, ano? Hindi sa buo. So, ilipat natin ito.
Baka kasi malito kayo. Medyo ibaba natin siyang ganyan. So, ito, ibaba natin pag ganun. Okay? Ganun din dito. Isipin nyo, nasa numerator, ba't hindi sinasama? Okay? Sa buong equation siya, class. Sa buong fraction. Okay? So, medyo pangit ito. Okay? So, we have, yun, negative sign 0.653 minus, ano na yung class? We have 0.653. Medyo mahaba siya, no? 653 e raised to 0.653. And then, lipat lang uli natin here. So, actually, bilipat natin yung buong equation natin. And then, you have here e raised to 0.653. Alright, so makukuha natin x sub 3 ay ilan? We have 0.531. And then the fourth iteration, so fourth iteration natin ay ano? So, makukuha natin s sub 4, pero this time, ang gagamitin natin ay 0.531. Ang kukuha ba, class? Minus cosine 0.531 minus 0.531 e raised to 0.531 all over negative sine 0.531 minus 0.531 e raised to 0.531 e raised to 0.531. Alright, so x sub 4 natin is now equal to ilan? 0.518, which is actually, ito na yung sagot natin, no? Kasi pag dinaano pa ulit ito ng fifth iteration, 0.518 lang yung makukuha natin. So, same lang din yung nakuha natin from the previous natin example kay fixed point iterative method. So, ganun lang, class, ano? So, recall nyo na lang, class, lalo ito, ano? Baka kasi mamaya bigyan tayo ng ganito. Recall natin ng konti. Basically, ano lang naman, ano, mga basic lang naman yung binibigyan. Hindi naman ganun ka-tedious na talagang na-occupied na nung difficulty nung pagdi-derive o pagdi-derivative natin. Yung, yung difficulty nung yung tanong, doon nahirapan sa pagdi-derivative pero yung, nadadalian. Pero basically, yun lang naman, class, Basically, daanan na lang uli natin itong kabisaduhin o kung kayang kabisaduhin. Kung hindi naman, so, up to you, class, kung paano gagawin nyo, But you need to be familiarized with this one. And saka sa iba pang mga identities natin, lalo dito, class, kay derivative ng exponential, Exponential derivative, okay? So, gaya ng e of x, Alright. So, sige, class, yun lang. At sana kahit paano may natutunan kayo, Sige, thank you.